Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Tunay nga po na napakasarap at napakagandang magpuri sa ating Panginoon. Ang pinakamasarap na pakiramdam sa lahat ay ang maranasan ang presensya ng ating Diyos. Kaya sa mga pagkakataong ito, sama-sama po tayo mag-alay ng papuri at pagsamba para sa ating Diyos sa buhay. Magpuri sa Diyos Ama, sa ilaw
po ay magpatuloy sa ating pagsamba. Patuloy nating damhin ang presensya ng ating Panginoon.
binakang ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hanggang ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo ay katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa inyo pong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Sana po kayo po ay patuloy na pinagpapala ng ating
gawain. Kumusta po ang ating church family dyan sa Carson, California, sa family ni Brother Dante? Sabay-sabay tayong sumamba, magpuri at mag-aral ng salita ng Panginoon. Sabay-sabay tayong lumago kay Lord. Mahalaga po ang nais ko pong ituro at ibahagi sa araw na ito. My topic today is entitled, Parental Authority is Required. Ulitin ko po, parental authority is required. Mga kapatid, alam po natin na hindi madali ang maging magulang sa panahon ngayon. Iba na ang mundo. Iba na ang impluensya. Iba na ang values. At minsan parang mas pinapakinggan pa ng mga anak ang TikTok, YouTube, Reels, Facebook, kaysa sa magulang. Pero malinaw po ang sinasabi sa Biblia. Ang authority ng magulang ay bigay ng Diyos. Hindi ito aksidente, hindi ito suggestion, at lalong hindi ito optional. Habang ang mga anak ay nasa ilalim pa ng ating pangangalaga at isinuko natin ang ating otoridad, ang mundo ang papalit. At ang mundo, hindi kailanman magdadala ng ating mga anak palapit sa Diyos. Ang mundo ay hindi kailanman magmamalasakit kagaya ng pagmamalasakit ng isang magulang na mailapit sila sa Panginoon. Bagkus mag-o-offer ang mundo ng mga bagay na pampalayo sa Diyos, pang-agaw ng atensyon, at pangsira ng focus. Mga kaibigan, mga kapatid, ang authority ng magulang ay itinalaga ng Diyos. Sabi ng Ephesians 6:1, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Mga magulang, hindi po sinabi ng Diyos, "Children, obey your parents," kung mabait sila o kung agree kayo sa kanila. Ang sabi, "Obey your parents in the Lord, for this is right." Ang ibig sabihin, ang authority ng magulang ay spiritual authority. Kapag pinahina mo ang iyong authority, hindi lang disiplina ang nawawala, kundi spiritual covering ang nawawala. Kapag hindi mo ginampanan ang spiritual authority mo, ikaw mismo ang nagtatanggal ng spiritual covering ng Diyos para sa mga anak mo. Trabaho ng magulang na ilapit ang mga anak sa Panginoon. Kapag hindi natutong sumunod sa magulang ang bata, paano siya matututong sumunod sa Diyos na hindi niya nakikita? Ang pagpapasunod sa Diyos ay responsibilidad ng magulang, hindi ng simbahan lamang. Proverbs 22:6, "Train up a child in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it." Hindi sinabi ng Biblia, "Pastor, train up a child." Hindi rin sinabi, "Sunday school teacher, train up a child." Ang sinabi, ikaw, magulang, train up your child in the way he should go. Ang simbahan ay katuwang lamang. Ang Sunday school ay pandagdag lang. Pero ang primary disciple ng bata ay ang magulang. Kapag hindi mo tinuruan ang anak mo na sumunod sa Diyos habang bata pa siya, ang mundo ang magtuturo sa kanya ng sariling Diyos. Sarili niyang gusto, sariling kalayawan, sariling katotohanan. Ang authority na walang disiplina
ay hindi pag-ibig. Proverbs 13:24, whoever spares the rod hates his son, but he who loves him is diligent to discipline him. Minsan sinasabi natin, hayaan mo na, bata pa naman. Ayaw ko siyang ma-hurt, ayaw ko siyang ma-offend o masaktan. Ayaw kong magalit sa akin, baka magtampo kung pipilitin ko. Mga magulang, hindi masama ang pagpilit sa anak para sa bagay na makabubuti sa kanya. Bakit kapag may sakit, pinipilit mong uminom ng gamot kahit mapait? Dahil alam mong makabubuti at gagaling siya sa pag-inom niya ng gamot. Bakit pinipilit mong pumasok sa school at mag-aral? Dahil alam mong mabuti ang may pinag-aralan, ang may edukasyon at may natapos. Bakit hindi mo mapilit ang anak mo na mag-church? Bakit hindi mo mapilit na pumunta ng simbahan? Bakit wala kang drive na i-push ang anak mo patungkol sa paglapit sa Diyos? Mga magulang, kapag di mo sila pinipilit, para ka na rin naghahatid ng indirect message sa kanila na hindi importante ang Diyos, hindi mahalaga ang pagsamba, hindi ganun kahalaga ang Biblia. Mga magulang, pananagutan nyo ang mga anak ninyo. Ang kakulangan sa disiplina ay hindi kabaitan. Ito ay kapabayaan. Akala natin dahil di natin didisiplina, nagiging mabait tayo sa kanila. Ito ay actually pagpapabaya sa kanila. Ang hindi, pagdidisiplina. Ang disiplina, hindi abuso. Hindi galit, hindi sigaw. Ang disiplina ay dapat consistent, loving, at may direksyon sa Diyos. Itinuturo mo ang tama. Pinaparinig ang dapat nilang marinig. Hindi lang yung gusto nilang marinig. Discipline sometimes requires tough love. You have to set rules na alam mong ikabubuti nila at hindi nila ikakapahamak. Kapag walang malinaw na boundaries ang bata, lalaki siyang confused sa authority. Sa bahay, sa lipunan, at sa Diyos. Mga magulang, delikado ang pagpapabaya sa espiritual na buhay ng anak. Sabi ng Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Mga kapatid, ang pinakamalaking panganib ay hindi kahirapan. Hindi mababang grado, hindi kahit rebelyon. Ang pinakamalaking panganib ay lumaki ang mga anak mo na walang takot sa Diyos. Walang pagkilala sa karunungan ng salita ng Diyos. At walang pagkiling sa mga bagay na espiritual. Kapag napabayaan, madaling malinlang, madaling matukso, madaling mawala sa landas. At mas masakit dito, baka magtagumpay sa mundo, pero talo sa kaluluwa. Ang panalo ng magulang ay ang panalo ng anak sa Diyos. In Joshua 24:15, sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Pansinin po natin, hindi sinabi ni Joshua, as for me and my house, bahala na sila. Hindi rin niya sinabi, as for me and my house, kapag gusto lang nila. Ang sinabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Ito ay isang desisyon ng isang magulang. Desisyon na dapat sundin. Habang ang mga anak ay nasa ilalim ng iyong bubong,
Habang ang iyong mga anak ay nasa puder mo pa, may karapatan kang magturo, may otoridad kang magdisiplina, may obligasyon kang igiya sila sa Diyos. Hindi ito control, ito ay stewardship. Mga magulang, darating ang araw na lalabas din ang mga anak natin sa ating pangangalaga. Pero ang tanong, kapag umalis sila, may Diyos ba silang kakapitan? May Word of God ba silang babalikan? May takot ba sila sa Panginoon? Mga magulang, tatay ka man o nanay ka man, huwag mong isuko ang iyong authority ngayon para hindi mo pagsisihan bukas. Tayo po'y manalangin. Panginoon, bigyan mo po kami ng tapang na magmahal ng tama. Lakas na magdisiplina ng may grasya. At karunungan na akayin ang aming mga anak palapit sa iyo. Huwag mo pong hayaan na ipagpalit namin ang pansamantalang katahimikan sa panghabang buhay na kapahamakan ng aming mga anak. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga magulang, bring your children back to God. Pagpalain tayo ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Itaas ang mga kamay. Magsitayo. At ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso. Ang matiwasay na pag-iisip. Ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan. Ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating. At ang kapayapaan niyang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!